Diyos ko, grabe para silang mga hukong. Ulit ko tao, ayon sa try kong. Ilan na sila na minura mo. Inapamura din si Kristo ng namo. Ito sa wala pang nakakalap. Lang tarang pauusing napakasaklap. Ibitin, ditang poco fan, dead o griyo. Sa sulera sa kupreso, isang skandalo. Abuso nila magpupulgaran. Babaeng walang kinakatakutan. Edukasyon ng dalaga lang sa totoo. Tawagin niyo pa yung dalawang magno. Hindi siya uurong sa kahit anong gulo. Diyos ko, grabe para silang mga hukom. Ulit o tataw, ayon sa tritong. Ilan na sila na minura mo. Pinapamura din si Pasto ng namo. Daan-daan lang na followers noon. Ito, libo-libo na ngayon. Viral influencer, napalakan. Inspirasyon sa bardakulan. Video ni Pastor nung nakaraan. Reklamo niya, wala siyang kalaban-laban. Eksakto live na si Joey, akit na Benny. Diyos ko, grabe para silang mga hukom. Ulit ko tataw, ayon sa try kong. Ilan ba sila na minura mo? Eh napamura din si Pastor ng namo. Congressman, init ulo. Respak ni Joey kalmado. Usigin man ulit ng Kongreso. Zambales hanggang lanaw na sa likod mo. So Joey, grabe silang mga hukom. Online troll ka daw, ayon sa Tecocom. Ilan ba sila na minura mo? Eh napamura din si Pastor ng namo. Namo. Grabe para silang mga hukom. Online to kataw, ayon sa trekong. Ilan ba sila na minura mo? Eh napamura din si Pastor ng namo. 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 You mess with the wrong bitch. Hello, hello. Magandang gabi sa inyo lahat. Welcome to Joa de Vive Live. Ayan, magpuyat tayo. Medyo late na ako nakauwi. So, medyo nag-settle pa, ganyan. So, kaya medyo late na rin ako naka-start mag-live. Hindi na sana ako magla-live. Pero, meron kasi akong gustong sabihin sa inyo at pag-usapan. Kasi, talagang sisimulan na nila yung impeachment. Kino-convene na talaga. Meron akong information na nakuha na kung saan sumulat na si Cheese Escudero kay Martin Romualdez. Ayun. And pag-uusapan natin yan maya-maya at babati lang ako ng bonggang-bongga habang iniintay nating dumating ang inyong mga kapatid sa live na ito. Ayan. Bib, na tatamaan mo yung yung laptop ko. Ayan. So anyway, yon. Bago tayo magsimula ay anyayahan ko lamang kayo na i-follow ang aking Facebook page, Joa de Vive Every Other Day, para updated kayo sa mga maaari nating pag-usapan sa ating live session at higit na makakatulong sa independent content creator na kagaya ko. Ang inyong pag-follow at pag-subscribe, ang inyong pag-thumbs up at pag-subscribe sa aking YouTube channel, i-type nyo lang ang aking pangalan, Joey Cruz, at kayo ay dadalhin sa aking YouTube channel para makadagdag sa ating mga subscribers
para tayo makarating sa 100,000 followers soon. Ayan, okay? So, magandang gabi sa inyong lahat at patiin ko lang rin mga first honor natin, si Ray, Isabel, Mrs. Mommy, Zaidi Torgeson, hello, madam. Chimi, Apo, Sekari, hello. Pandalito, hello. Black Lang Bandit Gaming, hello. Joanna Jane Calzado, Twinnie Winnie, aka Maria Cabasag, Trey, Mariah Carey, Together's Club, Filipina, Chimi, ayan, ayun, Nay, live ulit, oo, syempre. Philippines Viral, hello, Veronica Diego, Nessa Onji, Amara, Chris Polo, hello sa'yo. Orlando Nicolas, Julian Vigilia, Brian Pitogo, Marites Purisima, hello, Beth Rubio, Luisa Mangaron, I'll be in The Hague tomorrow, Miss Joey. Ayan. Grabe si Saidi. Nasa Hague na naman siya. In time for may event di ba sa 24? May event dyan. Ayun. Amir Khalil, hello. Vilma Arbelo, Lucila Restor, Mudra OFW, Cordapia, Infinity Ultron, Nili Informanes. Hello. Razzle's dad. Hello po sa inyo. At ayan, paano ko ba matatanggal tong notification na itong ingay-ingay. Tunog ng tunog. Paano ba yan? Naririnig nyo ba yan? Tung, gano'n ang gano'n. Kakairita, no? Ba't ba tatanggalin yan? Anyway, tiyagain nyo na lang. I'm so sorry. Kung nai-istorbo kayo dun sa tung. Ayan. Dami kasing update. Ayan. Oh, Miss Joey, I love the song, Astig na Astig. Yes, and I would like to say thank you to Hopeful Horizons sa kanyang mga kanta at sa kanyang paglalagay ng melody sa ating mga iniisip at nararamdaman. Ayan. Thank you very much, Hopeful Horizons. Ayan. Okay. First and foremost, actually kaya ako nag-live no kahit medyo late na. The reason why I wanted to do live is because I want to tell you na they are already moving. Okay? So, pupush na nila. Ayon sa aking nakalap, ayan, sa mga nakarating na mga kinembular, si Chis Escudero, sumulat na siya kay Martin Romualdez. So, ang sabi doon, pursuant to the rule of the procedure on impeachment trials, he would like to inform your good office that having taken proper order on the impeachment of Vice President Sara Z. Duterte, the Senate shall be ready to receive the House of Representatives panel of prosecution at 4 o'clock in the afternoon, June 2, 2025. As stated in our letter dated February 24, 2025, the Senate shall expect the prosecution to read the 7 charges under the articles of impeachment in open session. Thereafter, Senate shall be convened as an impeachment court at 9 o'clock in the morning, June 3, for the purpose of issuing summons and other relevant orders. Okay. So ngayon, base dito sa letter na to, so ang sinasabi nila, sa June 2, okay, magpupuntahan na yung panel of prosecutors ng House of Representatives sa Senate. So they are going to read the articles of impeachment sa plenaryo ng Senado. And then after that, the constitution of the impeachment court will ensue on June 3rd of 2025. So they're really going to start this, no? May importanteng issue dito kasi tinitingnan ko yung shout out pala sa Senate of the Philippines kasi kumuha ako ng transcript ng impeachment ni Justice Corona. Kumuha ako ng transcript ng entire impeachment. I think that's 44 days of worth of transcript. And I sent a letter to the Senate of the Philippines, yung archive ng Senate of the Philippines. And then the following day, wala pang 24 hours, they responded and they sent the transcript
of all the sessions relating to the impeachment trial of Justice Corona. So siguro kasi I'm pretty sure yan dahil first yan na merong na-impeach na sitting Supreme Court Justice, first time na nangyari yan. I think nakahanda talaga yan. So that's why it's very easy for them to send it out. Ayun. Joey, sa June 3 ba need ni VP sa Senate? Yung June, parang hindi pa. Kasi yung June 3, ang mangyayari is, doon pa lang sila mag-i-issue ng mga summons and other relevant orders. So, at that point, June 3, malalaman natin kung kailan yung first na hearing date. Ayan. Kung kailan yung first na hearing date. Ayan. Ate Joey, katatapos ko lang panoorin yung interview ni Katunying kay Ading. Amoy na amoy kasi sinungalingan, sabi ni Nico. Ano yan? Express impeachment, tapos agad June 30, sabi ni Posam Posh. Well, sabi ko, actually, I mentioned this before, na isa sa mga gagawin nila dyan sa impeachment ni Inday, i-express nila ng bonggang-bongga yan. I'm very sure. In order to evade yung mga legal questions na magko-crossover siya into 20th Congress, yung mga ganun ba? Ayun. So, hindi ko alam kung paano nagagawin, no? Kasi they added baka ang mangyayari si Chel Jokno at saka si Leila De Lima, baka maging private prosecutor sila. Kasi hindi pa sila part ng House of Representatives ngayon elect pa lang sila Congressman-elect pa lang sila 'di ba? So kaya may nanalo na naman sa loto, sabi ni Gretch Arieta. grabe talaga yung mga isip ng mga tao. Talagang wala na talagang katiwa-tiwala dito sa Marcos administration, no? Grabe. Okay, salamat. Kasi di ba si VP nasa Hague sa 31? By God's grace, nasa Hague ako sa 31. Sabi ni Inday Rosel. Ayan. Anong evidence nila sa CF ni VP? Wala pa namang decision ng COA. Well, that's their problem. That's their problem. Ayun. Usually in impeachment trial, how many days or months will it take po? Well, yung kay Justice Corona, the trial started January 16 and the decision was made in May 29. May 29. So January, February, March, April, May, 4 months. Ayun. Yun pa lang yung natin, yun pa lang yung baseline natin kasi yun pa lang yung talagang from trial to conviction. Ayun. So, ako, isa sa mga tingin ko, magiging strategy nila dito kay Inday is mamadaliin nila ng bongga. Ire-railroad talaga yan. Ire-railroad talaga. Yung parang gagawin nilang sobrang bilis para it's gonna be difficult for us to react. Just like what they did to PRRD. Di ba yung kay PRRD parang, putang ina, talaga ba? Nadala na sa Hague yung ganon. And binigla talaga tayo, ginulat talaga tayo ng bonggang-bongga. Ayan. Hi, Ma'am Rosel. Maraming salamat po sa pa-super stickers. Ayan. Gumanda yata vid and sound quality, madam. New device ba? Ayan. Siyempre, Jim, nakaangat-angat na tayo sa buhay. Pinalitan ko na yung naghihingol kong laptop. Pinalitan ko na yung naghihingalo kong laptop dahil nakaangat-angat na tayo sa buhay. Ayan. At magpapasalamat lang ako sa nagbigay ng alam niyo itong earring ko na to, na may nagbigay sa akin sa, kasi ang dami kong nakausap nung nasa Mindiola kami. Ayun. Yung nagbigay nitong earring na to, nasa Mindiola ako, inabot niya nung after nung magsalita kami sa stage ni Attorney Trixie, tapos nakatambay kami dun sa stage, may lumapit sa akin, inabot niya tong earring na to, na ang cute-cute, o diba? Ayan. So maraming salamat po. Ayan, pasensya, nakalimutan ko yung pangalan nung nagbigay. Si Madam, ayan. Meron pa tong kasamang kwintas. May kasama pa tong kwintas. Ayan, maraming salamat. Ayan, so anyway, yun na nga, they are going to proceed with it. I take note na isa sa mga unang issues na ni-raise doon sa impeachment ni Justice Corona is yung propriety nung
impeachment complaint itself. They wanted to know yung mga pirma-pirma, if it is validly done, nabasa ba talaga ng mga kongresista yung mga complaint and things like that, ganyan-ganyan. So, yung impeachment court at that time, hindi na sila nag-look into the details of the propriety ng nung impeachment complaint. So parang ginawa nilang yung hindi na siya ginawang issue. So nag-proceed na talaga sila sa trial para makita yung mabusisi yung mga mabusisi yung mga ang pangalan nito, mabusisi yung ebidensya laban kay Justice Corona at that time. So, ngayon, kasi ang isa sa mga malaking paghahandang ginawa ng partido ni Inday, dahil hindi naman parehas na parehas yung sitwasyon nung hindi naman parehas na parehas yung sitwasyon noong panahon ni Justice Corona at saka yung ngayon. Although may similarity to the extent na may mga allegation ng puwersahan sa House of Representatives pagdating sa pagpirma ng impeachment complaint, ganon. Pero kasi ako tangina naman mo sasabihin yung kongresista na takot into signing. 'Di ba? I mean, natakot ka dahil hindi ka mabibigyan ng parte. Ayun, so tapos ngayon pa parang it looks like ang kwentuhan sa kaparangan is that they're not going to change any rules. So I am having an impression na what they did dun sa impeachment trial ni Justice Corona is pretty much the rules that they're going to apply dito kay Inday. If that is the case, then hindi na rin nila titingnan yung propriety noong impeachment complaint itself. So baka magdiretso na sila sa trial. Ganon. Ayun, ganun yung impression ko base sa mga usap-usapan sa kaparangan. Mukhang ganun na yung gagawin. So, diretso bloodbath tayo. And I think kaya si Inday, ganun rin yung niya Ganun rin yung expectation niya, sinasabi niya na, sige, bala kayo dyan, basta ako diretso bloodbath tayo. 'Di ba? Diretso bloodbath tayo. Ang tuwa ko sa earrings niyo, Miss Joey, pati chorus ng intro mo, nakabisado ko na. Sabi ni Philippines Viral, yung pamangkin ko kabisado niya na. Pati yung Daughters of Democracy, kinakanta. Ayun, nakakatuwa. Sabi ni Francis Abable, the Unholy Trinity, BBM Lam and Tamba is cooking something. Katony's podcast is meant to calm us down before the storm. Template na nila yan. Sabi ni Francis Abable. Alam mo, may katotohanan niya na, kasi nga ito, no, so naibigay ko na sa inyo ang napaka-importanting balita tungkol sa impeachment ni Inday. So you all have to be ready and you all have to be mindful. You have all of you must be vigilant kung ano mga mangyayari sa mga susunod na araw. Kasi talagang raratratin nila talaga tayo. They're going to leave us stunned. They're going to do that because that's what they did to PRRD. They left us stunned. Tapos hindi tayo makapalag, parang putang ina nandun na si PRRD sa Hague. 'Di ba? Hindi na tayo nakapalag doon. Ganon. So ako, I feel na malamang ganyan rin yung gagawin nila kay Inday. Papaspasin nila yung impeachment, isa-shock nila tayo, ganyan-ganyan. However, ang kagandahan kasi is that I don't think they would be able to pull off another shocker nung kagaya ng kay PRRD simply because we have a pretty decent number of allies sa Senado. So yun. Sana mag-psychiatric test si Aling Claire. Lumalala na yung tama niya sa utak. Ayun. Sabi ni Bernard C., Miss Joey, do you feel positive po ba sa upcoming political events na magiging in favor to the Dutertes? Sabi ni Bernard C. To be honest, before election, hindi maganda yung feeling ko. Pero after election, I felt na maganda yung laban natin. And kaya nga kailangan na yung mga Duterte supporters din will have to unite this time around.
Alam ko nung eleksyon, yung mga Duterte supporters, medyo ano tayo yung iba-iba kasi meron nga yung iba diyan, kumbaga parang they cannot trust Inday Sara fully. And I hope by now you realize why Inday Sara made the decision the way she did during the election. Kasi ito nga yung sinasabi ko, no, magkakaroon talaga ng dayaan ngayong eleksyon na to. That was never an issue na kung whether meron o walang dayaan ang eleksyon, magkakaroon talaga ng dayaan ng eleksyon. Pag nagkaroon ng dayaan ng eleksyon, anong mangyayari? Hindi naman kasi hihinto yung mundo Hindi naman kasi hihinto yung mundo. So, while nilalaban natin yung kino-question natin yung dayaan, yung disenfranchisement, yung mga ano sa isang tabi, which is something that I agree no, it is something that we should do and we should not stop doing it, okay? But in reality, pagdating sa practical level, the government processes are not going to stop just because there is a pending protest or pending question on the electoral processes. The world is not gonna stop because of it. And I think that reality is something that Inday Sara knows when she made the decision during the election. Kailangan niya ng someone that is winnable despite the fact of the impending dayaan and things like that. Kaya nga sabi ko sa inyo, you really have to be cold-hearted. You really have to be cold-hearted kasi, ang tawag dito, if we're going to fight by the rules, yung mga kalaban natin are not following the rules. So if we're going to fight thinking na, the election is going to be fair and square, ganyan, and then aasa tayo sa fair and square na election, it's not gonna happen. It's not gonna happen. Ayun. So, I hope by now, the Duterte supporters, even those who are doubting Inday Sara, I hope now you realize why Inday Sara decided the way she did. See? They are on schedule. June 2. Isimula na ang impeachment. Whether there is a result for the protest, there is a result on the election protest or none, magpo-proceed siya. Ayun. Nag-gets ninyo. So yung mga nag-ano dyan, we wasted so many times on the double agent kwentuhan, yung mga sangkaterbang drama, sa totoo lang. We wasted so much time on that. Na, yung, hindi ko kasi matanggap, or hindi ko, oo. Pero, while we acknowledge your feelings and emotions during that time, I was asking for the recognition of the practicality of the situation. Ayun. Some were able to understand, others didn't. Okay, now I am coming back to you, okay? I am reporting to you, okay? That immediately after the election, ayan na, magko-convene na ang impeachment court. And it's not gonna take into consideration whether or not tapos ang protesta, ang mga election protest o wala. 'Di ba? Ayun. Sabi ni Posam Posh, may numbers ba si Sara ngayon sa Senate sa 19th Congress? Sa 19th Congress, wala. Kasi si ano lang yan 19th Congress si Robin, Bongo, Bato, Amy, Mark Villar, probably Jinggoy, probably JV. Miguel Subiri, Alan Peter Cayetano. Pwede pala, no? Pwede. Oo, mukhang may number din. Mukhang may number din. Sabi ni Together's Club, si Subiri, I think Zubiri is going to align with Inday, the Together's Club, simply because he's from Mindanao, and if he is not going to align with Inday Sara, Mig Subiri is going to lose the entire Mindanao.
Nung una 'no, before election, hindi ako masyadong naniniwala na ano, na mag-a-align si Zubiri kay ano, kay Inday. Pero after election, nung nakita natin how Mindanao voted, you see how Mindanao voted? Miguel Zubiri is from Mindanao. So I don't think Miguel Zubiri can afford to lose Mindanao. Ayun. Sabi ni DJ, correct, and he is a re-electionist in 2028. Ayan. So yun, so I think it would be a smart move for Miguel Zubiri, while I do not really sige okay na rin ganyan. Okay na rin siya na pandagdag number natin, pwede na rin 'yan, gano'n. But sa part ni Zubiri, it is a smart political move if you're going to align with Inday. It's going to impact the longevity of your political career. It's going to keep together your support base, which is Mindanao. Diba? At least you're not gonna lose them. Kasi look at Manny Pacquiao. Diba? Manny Pacquiao lost Mindanao simply because umalyansa siya. Ayun. Sabi ni Philippines Viral, si Ligarda po. I think Ligarda is a swing voter. Hindi natin alam. Pwede oo, pwedeng hindi. Ayan. So, wag nating asahan pag ganon. True, matagal na kaming tagilid kay Zubiri. Nagda-doubt kami kung nire-represent ba talaga niya kami. Sabi ni What Happened Vela. Ayan. Cynthia Villar. Cynthia Villar pa. Ayun. So we pretty much have the number pala ngayong 19th Congress. Yeah. I suppose yun nga kasi otherwise if they have the number in the Senate, tinuloy na nila agad yan eh. Pagkasampa pa lang ng House of Representatives, hindi nila tinuloy. So siguro alam nila na wala silang number this time. So anyway, kung ano man ang gagawin nila, at itutuloy na nga nila itong at kung papaspasin nila yan, aanuhin nila, ganyan-ganyan, sisimulan lang pahiyain si Inday or whatsoever, ganyan. It's gonna be an exciting time. Ayan. So, ang nakakaloka dito, kasi lumabas tong balita na to, after mag-bloodbath comment ni Inday The letter is dated. Kailan nagsabi si Inday ng bloodbath? Nung weekend, di ba? Kailan siya nagsabi ng bloodbath? Nung weekend to Sunday, no? Kasi nagsimba siya noon eh. Noong Sunday. Teka. Joey, di ba hanggang 2031 si Bongo? Why are people pushing for Sago? Ay, okay lang naman yun. Kasi pagka kunwari, hindi mo nanalo si Bongo as Vice President, o di hanggang 2031 siya. Walang problema. Walang mawawala kay Bongo dyan, if ever. Ayun. At saka yung Sago, i-push nyo na para manginig sila sa tako. I-push nyo na, biruin nyo, the most voted public servant. The most voted public servant in Philippine history, Inday Sara Duterte. The most voted senatorial candidate in Philippine history, Bongo. I-push nyo yan! Ipangalandakan nyo sa mga pagmumukha nila, lahat. Diba? Totoo o hindi, diba? I-push nyo yan. I-push nyo ng bonggang-bongga yan. I swear, merong mga naiihi sa salawal dyan. The mere mention of Sago. The mere mention of Sago, sabong. Okay? May naiihi sa salawal dyan. Ayun. May naiihi sa salawal dyan. Ayan. Yes, Sunday after Thanksgiving nila sa Davao. Ayan, sabi ganon. Okay. So, if ganon ang sitwasyon, Sunday yan sinabi, tama, 18 sinabi ni Inday yung bloodbath, di ba? 19, sumulat na si Chis Escudero.
sinet na nila ng June 2. Okay. Tapos, kailan nagpa-interview si Bongbong kay Taberna? Yung bati na tayo, bati na tayo. Diba? Yung sino nag-comment kanina, si Francis yata yung nag-comment kanina na parang itong bati na tayo, pampaano yan, pampakalma. May pinaplano sila, baka no, they are trying to deflect the attention of the people. Ganon. Dugo para intense, sabi ni oo nga no, kasi bloodbath di ba? Dugo para intense, correct? Laban na laban, di ba? Laban na laban. Miss Joey, pero yung kapatid ni Sen Loren na congressman, hindi pumirma sa impeachment ni VP. Ayun. Well, yeah, oo, pero kasi iba yung kapatid iba yung, ako nga, hindi ako sigurado si Pia tsaka si Alan Peter are gonna vote the same way Hindi ako sure kung if they're going to vote the same way Ganon. Naku, wala yan sa Kikubam. Kapag si Garcia pa din ang Comelec chair. Ayan. Ayun. So anyway, yung statement na yon, yung bati-bati na tayo, ganyan-ganyan, yung mga ano talaga siya, yung maybe it's a calculated distraction, It's a calculated distraction. Why? Kasi after a couple of days na mention yan, hindi nga pinansin ni Inday 'di ba? Hindi nga nag-react si Inday doon sa bati-bati. Nagsalita na ba si Inday? Tungkol doon sa bati na tayo? 'Di ba wala pa? At least I haven't seen Hindi ko alam kung baka may nakita na kayo, so you tell me. Ganon. Pero hindi nga pinansin ni Inday 'Di ba? So ibig sabihin talagang they're just trying to make some noise itong si Bongbong. Tapos siguro gusto niyang parang, alam mo yun, yung magmukhang, hindi, mabait nga ako, nagpapaka-humble ako, ganyan-ganyan. So it's really about him trying to get sympathy, but ampaw talaga yung intention to say sorry. And here comes Auntie Claire. Si Auntie Claire, ibang level yung katanga ni Auntie Claire, Nakakatawa si Auntie Claire. Ibang-iba talaga yung level ng katangahan niya. Ang tawag dito, paulit-ulit siya na panoorin natin si Auntie Claire at para masaya. Auntie Claire, sabaw ang putragis. Lakas ng topak. Ayan, wait lang Ito, panoorin natin si Auntie Claire. Doon na tayo sa part na after nung magsalita ng din ng passengers or para lang po siya sa business? I mean, Pwede rin po, yes. Actually ang nakikita na po Bonoan. Ayan, diyan na tayo. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. Yusek, even former presidential advisor Attorney Panalo believes that Attorney Harry Roque is not a victim of political persecution, and it appears daw po that he is a pogo lawyer and was encouraged to go home. Si Attorney Roque naman po sinabing nag-aaksaya daw po ng pera ang gobyerno para sa paghahanap po sa kanya dahil bumuo po ito ng tracker team. May we know po your response? Thank you. Mukhang si Attorney Harry Roque. Nagsama talaga, Sorry. Mukhang si Attorney Harry Roque na lang naman ang naniniwala sa kanyang pananaw na may political persecution. Ito malamang ay ang pagtatago niya ng kanyang maaaring liability at ang kanyang pagsama-sama sa mga Duterte ay ginagawa niyang panangga para ipatunayan na mayroong political persecution. Pero kahit ang kanyang dating naging kaalyado ay hindi naniniwala sa kanyang mga tinuran. At patungkol sa nag-aaksaya ng oras, ang paghahanap ng isang fugitive ay hindi pag-aaksaya ng oras. Kung siya ay concerned sa pondo ng bayan, dapat noong pang 2016.
At kung sinasabi nga niya na siya ay concerned sa Ponto ng Bayan, hindi ba mas maganda kung mag-voluntaryo na siyang umuwi rito para hindi na siya pag-aksaya ng oras at ng pera ng gobyerno? Ayan, wait lang. Magre-react lang ako, ha? Magre-react lang ako dun sa kinembot ni Auntie Claire. Sorry, wait. Ito. Yung reporter nagtanong, ano pong reaction ninyo? Ganito yung sinabi ni Attorney Harry Roque, ganito yung sinabi ni Attorney Panelo, ganyan-ganyan. Auntie Claire, bilis mo sumagot kung anong reaction mo Reaction mo talaga yung hinihingi ng reporter ng ina ka. Pero, akala mo ba nakakalimutan namin na tinanong ka ni Eden tungkol dun sa fake news mo, dun sa vlog mo. Pagkatapos ang sinasabi mo, bakit tungkol po ba yan sa sinabi ng presidente? Tungkol po ba yan sa ganyan-ganyan? Pagkatapos ngayon, dahil intriga yung tanong ng reporter sa yung bakla ka, ang bilis mo sumagot. Ganito po ang reaksyon ko. Ganito, may intriga, ganyan-ganyan. Si Harry Roque ay hindi pa naniniwala ng kapwa kaalyado niya. Ineme, ganyan-ganyan. Diba? So, ito yung mga ebidensya, Auntie Claire, na ikaw ay palingkerang palaka. Ayun. It's a Malacanang press corps. And now your reaction is being solicited. And you're so willing to give it. Na parang ikaw ang main event. Diba? Na parang ikaw ang main event. Ito talaga ako, siguro mga 10 years from now, we're going to look back at this one. And I wonder how this is going to age. Na pagtitingin tayo sa panahon ngayon na to, tapos merong Claire Castro, siguro magki-cringe tayong lahat. Putang ina, bakit may ganyan sa Malacanang? Trash talker ng Malacanang. True! Diba? Excited na excited siyang sagutin kasi diba nga itong si Attorney Panelo, among the Duterte supporters, kilala naman kasi talaga si Attorney Panelo na lahat, yung wala siyang pake, yung parang kakampi niya, kaaway niya, wala siyang pake, o-okrayin niya ng bonggang-bongga, ganon. I think it has something to do with age kasi parang matanda na rin si Attorney Panelo. So, kumbaga parang he doesn't give a fuck anymore. So, sabihin na lang talaga niya yung gusto niya sabihin. Ganon. So, ngayon, etong sasakyan niya. Diba? Sasakyan niya. Kasi intrige. Diba, Claire? Intrige. So, pagkakataon mo sumakay, kasi doon ka lang may galing. Diba? Kasi doon ka lang may galing sa pang-iintriga. Palakang to. Ayan. So anyway, panoorin talaga natin, tapusin natin to. Total mga 10 minutes lang naman yan. Itong part na to na nagsasalita siya. Kasi talagang, naku! Sarap talaga, tuktukan talaga. Nito ni Ante. Diyos ko. Follow up, Tristan Nadala, Newswatch. Okay, on a different topic. Tristan, Newswatch Plus. Yusek, morning po. Yung dun lang po sa reconciliation na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang Most of the question dito sa is about the reconciliation podcast. While maraming nag-welcome on this offer of the president, yung ibang political analysts believes that while unity is important, reconciliation should still be grounded on principles like truth, accountability, and respect for institutions. So parang how does Malacanang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability? Lalo na po, for example, naharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, wag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang rekonsilyasyon. Putang ina mo pala, ikaw, Claire Castro, ang title nung vlog ni Tonying ay ito. Okay?
Kupal talaga ang putragis, ano? Huwag po tayong sumentro sa isang tao, ineme, ganyan. Oh, lol! Ano yan, Auntie Claire? BBM kay VP Sara, bati na tayo. Huwag po tayong sumentro sa puki ng ina, ganyan-ganyan. This person should be disbarred. Sobrang sinungaling. Huwag po tayong sumentro sa ineme. Hindi naman kami yung sumentro eh. Si Tonying yung sumentro. Hindi kami. Ano yung title ng vlog ni Tonying, oh? BBM kay VP Sara, bati na tayo. Gago. Alam mo yung, ayun talaga, yung kanina talaga pinapakinggan ko talaga to si Auntie Claire. Parang ina nito. So parang tayo pa yung nagkamali sa interpretation ng mga pag-uusap ni Tonying at saka ni BBM eh. Na hindi ang reconciliation ay to anyone na hindi ka agree. Diba? Well, wag po tayong mag-focus lang sa reconciliation ng iilang tao. Are you talking to Tonying? So are you saying that Tonying is not focusing on the real message of the president? Ganun ba sinasabi mo, Auntie Claire? Sabi ni Alexis Almarines, kalmahan mo lang. Naku, sabi ko sa'yo, kalmado na nga ako nito. Nakakagigil talaga. Sobrang nakakagigil. Ito si... Diyos ko ba naman, Claire? Wag ka naman ang bobobo ng audience. Diba, obvious na obvious eh. May tama sa utak tong si Claire Castro na to eh. Nakakabwisit kasi, kung kunwari may tama ka sa utak, okay lang sana kung ano eh. Okay lang sana kung private person ka pagkatapos. Diba yung parang, you shit on your own yard. Di, wala kaming pake dyan. Ganyan. Kaso nga lang, pasalduhan ka ng bayan eh. Tapos magsisinungaling ka sa aming tangina mo ka. Ayan o. Huwag mag-focus sa iilang tao lang. Ang sinabi ng Pangulo ay kinembot. Ano yan? Pakyo. Diyos ko. Kairita. Ayan, tuloy natin. Follow up lang po, Yusek. Siguro po, no, parang it's an open for all. Pero yung sabi naman po ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, like Harry Roque. Tapos ito namang mga miyembro ng press corps. Siguro po nga, no, it's open for all. Siguro. Masyado rin pasakay itong media. Masyado rin kayong tolerant sa kabubuhan. Sa totoo lang, kaya wala kang respeto sa mainstream media. Kasi sa totoo, kayo ang tunay na bayad. See yung mga ganitong klaseng tanungan at saka, you cannot even confront the kabubuhan of Claire Castro. Diba? Open for all po ba yun? Bakit po yung title ng vlog ni Tonying? PBBM kay VP Sara, bati na tayo. Diba? Tapos sasabihin, siguro nga po, ganyan. Talaga sasakyan natin yung kasinungalingan ng press officer. Diyos ko. Okay, and Panelo saying that reconciliation is only possible if the president takes steps to bring former President Rodrigo Duterte back to the country. Ito po ba ay anong response po ng Malacanang dito sa comment nila? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. So tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo.
Eden, Ay, ngayon, itong, kasi Claire Castro wanted to make it appear na, hindi, nakikipagbati lang on a personal level. Pero, the president is not going to parang bend the law just to accommodate reconciliation. Because the reconciliation is supposed to be on a personal level. Yun kasi yung gustong message dyan ni Claire Castro eh. Which is, bullshit. Okay? Another pambobobo na naman ng isang lingkod bayan na binabayaran natin gamit ang tax natin tapos magsasalita ng kaputahan. If this is something that is on a personal level, if this is something that is on the personal level, Claire Castro, edi dapat viniber nyo na lang si dapat viniber nyo na lang si Inday Sara. Ba't nag-podcast pa kayo? Nag-abala pa kayo mag-podcast. Diba? Ayun naman pala itong pagkakasundo na to ay hindi pagkakasundo sa usaping politika. Tsaka huwag tayong maggaguhan. What you did to PRRD is not something that is, it's politics. It's political power play. As a lawyer, alam mo rin na mayroong mga valid questions on the arrest that was done on PRRD. Diba? Kaya ang daming ang kasong nakasampa, tungkol dyan eh. Paano pagka kunwari, na-reverse yung mga actions na yan, dineclare na unconstitutional yung ginawa ni Bongbong? What are we gonna do? Claire, your president violated laws. Diba? Pagkatapos, I'm pretty sure kasi pagka kunwari na-declare na unconstitutional yung mga ginawa ni Bongbong Marcos sa pag-aresto kay PRRD, ganyan-ganyan, sasabihin na well kasi ang buong paniwala ng Pangulo noong time na ginagawa niya yan ay in accordance with law ang kanyang mga actions, ganyan-ganyan. And that is a real problem, no? When you are led by idiots, maniniwala talaga sila sa kabuktutan at paninindigan nila. And this is the reason why galit tayo. This is the reason why galit ako. This is the reason why I call out idiot people. Because idiots should not lead this country. Wala tayong kalaban-laban sa mga tanga pagka yung tanga merong kapangyarihan. Wala tayong kalaban-laban. Biruin mo yung kay PRRD, clear violation of constitutional rights of PRRD, tapos sasabihin ni Claire Castro, batas o kaibigan? Batas po tayo. Diba? Ayun. Eden Santos, Net25. Ito na yung main event nitong press briefing ni Claire. Gaya din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede ring magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow-up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Nag-aano na si Eden dyan kasi alam niya parang she's if
ang point ni Miss Eden dito, and I'm so glad she asked this question, at siya lang naman rin talaga yung nagtatanong ng medyo, ng mga matutulis na tanong dito sa press corps. Paminsan-minsan si Ivan Mayrina, ganyan. Ang pinupunto ni Eden is, hindi lang naman yung pulveron video yung uudyok na magpa-hair follicle test si Bongbong Marcos. Yung nakitaan siya ng white powder sa mukha, yung mga testimonya ni Jonathan Morales, yung PIDEA leaks, statement ni Cathy Binag, statement ni Nikki Cositeng, yung mga utal-utal ni BBM, yung kanyang leathery na mukha, yung kanyang mga walang kakwenta-kwentang mga desisyon. There are so many reasons. So, dumudugong gilagid. Napakadaming rason, napakadaming mga dahilan kung bakit nagtatawag yung mga tao ng kung bakit nagtatawag yung mga tao ng hair follicle test. Hindi lang yung video na pinakalat kuno ni Harry Roque. Ayun. At eto na nga, tuluyan na nga na nagmaoy si Ante Mocler. Ayan. Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Ayun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin. And this is when she grabe galing talagang mag-manipulate nito ni Claire Castro, no. It is not as if si Inday ang nakikipagbate. Ang nakikipagbate si Bongbong, tanga. Hindi puro to para sa interes ng iilang mga tao. Tanga ka pala. Ba't si Inday ba nakikipagbate kay Bongbong? Si Bongbong yung may interes. Diba? Leathery na mukha. Diba? Pagkatapos ko makapagsalita, ay hindi, pakikipagbati po na para hindi sa interes ng mga iilan na inemerot, ganyan-ganyan. Walang interes si Inday, walang balak may kapagbati si Inday. Sinabi na yan ni Inday before na dumating na siya dun sa point of no return. Wala nang reconciliation to. Nung nag-resign siya as DepEd Secretary, sinabi niya na yan. Wala siyang interes na makipag-reconcile. Pagkatapos, the audacity of this, ano ang tawag dun sa babaeng matanda na yung babaeng matanda na, yung parang MILF na Tagalog. Ano yun? Matrona yun. Itong matronang to, Diyos me, grabe yung niya, no? Grabe yung skill niya sa no? Grabe yung skill niya dun sa pagpihit ng mga sitwasyon. As if si Inday ang nag-a-ask ng reconciliation kay Bongbong. It's Bongbong who's asking reconciliation to Inday. Siya yung gustong makipagbati. Ay, hindi po para sa interes ng iilan. As if interesado si Inday, ulul. Maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. Ngayon, yung sinasabi nito, yung desperate na pagpihit ni Claire Castro na ang sinabi ng Pangulo, makikipagbati siya sa lahat, not specifically mga Duterte. Kaso nga lang, idiot Claire Castro, okay? Yung general statement, nagpangalan Duterte. Minention nyo ni Katunying. Yun yung specific na kaaway na minention ni Katunying doon sa interview na yung kinang inamukan tanga ka. Pagkatapos, pinipilit mo kaming dalhin dun sa general na statement. Nagbigay nga ng specific, gaga.
Diyos ko. Tapos yung confident siya, eto po, sinabi ng Pangulo, ineme. Oo. Tapos nag-specify sila, Duterte. Yun nga yung title ng vlog ni Kato Nying eh. Diba? Yun nga yung title ng vlog ni Kato Nying eh. Diyos ko, ito naman si Claire. Auntie Claire, ano ba to? Gusto mo ba yung namumura ka namin araw-araw? Is this how you want the public to treat you? Mamumura ka talaga namin araw-araw sa kabobohan mo eh. Hindi namin alam kung sinasadya mo yan. If you find joy in doing something like that, anong klase kang tao? You are educated, you are a lawyer, you passed the bar. For goodness sake. Kontento ka na pong maging tanga. Bakit niyo po in-aspire na maging tanga? Madam, ganitong treatment ba ng mamamayan ng gusto mong makuha? Talaga, do you find joy in being stupid? Hindi ko talaga magets. Diyos ko. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, You are saying na itong away na to nagpapabagal sa trabaho ng Pangulo. Akala ko ba ang Pangulo ay walang pakialam at nagtatrabaho lang? Bakit naapektuhan ang trabaho ng Pangulo kapag inaatake siya ng fake news? Akala ko ba wala kayong pakialam dyan po, ina mo ka? Ilang beses nyo nang sinabi yan? Tapos ngayon, sinasabi mo na yung mga fake news, yung so, ibig sabihin, affected kayo. Diba? Ibig sabihin, kapag merong mga nasasabi sa inyo hindi maganda, hindi namin alam kung ano ibig sabihin ng fake news sa inyo eh. Basta masakit na pananalita, fake news na yan sa inyo. Diba? So ngayon, pag sinasabi mo na, ay hindi, tawag dito medyo, ayaw namin tong kinembot. Fake news. So, bumagal ang trabaho dahil sa away, dahil sa mga fake news na natatanggap. Nakakabagal pala ng trabaho niyo yun. Si Auntie Claire, hindi niya iniisip yung sinasabi niya. Hindi niya iniisip yung substance ng mga sinasabi niya. This contradicts yung mga previous statement nila na, ay hindi, ang Pangulo, wala namang pakialam. Ang Pangulo nagtatrabaho lang. Lagi lang sa trabaho nakafocus ang Pangulo. Ganyan. Paulit-ulit niya sinasabi yan dati. Pagkatapos ngayon sinasabi mo, na-discarrel ang trabaho dahil sa na-discarrel ang mga trabaho dahil sa sinasabi ng ibang tao. Diyos ko, Auntie Claire. Nakakahiya ka po. And, Diyos ko. Ay, Diyos ko. ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan, kahit siya na po yung binibigyan ng maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Follow-up. Ibig sabihin, apektado, yung kumbaga, inamin talaga niya na apektado talaga ang Pangulo kapag ka siya ay inaatake. Ayan. Apektado. I mean, sa totoo lang yung Pulveron video, I don't understand why they are so affected by it. I really don't understand why they get so affected with that video. Sinabi niya na hindi totoo, hindi totoo. Parang drama niyo. Diba? Hindi totoo yan. And I'm not gonna take a drug test. Pero, according to nadidiskaril yung trabaho ng gobyerno dahil doon.
Pag at the same time, lagi rin nila sinasabi na hindi nila pinapansin ng mga ganyan. Diyos ko. Ay. Paray kapotahan si Auntie Claire. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. With due respect, Yusek, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. He was Thank you, responding to a Ivan question, Mayrina. specifically reconciliation with the Dutertes. Thank you, Ivan Kaya nga Mayrina. po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Palusot talaga. Palusot talaga. Ayaw ko ng gulo, gusto kong makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. So, kung isa pong parte ang pakikipagkasundo sa mga Duterte, maganda po yun. Ang malinaw po, the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto nating sabihin. Opo, ito naman para sa taong bayan at para sa bansa. Salamat po. Another follow-up, Pierre Pas. Nakakatawa si Auntie Claire, ano? Sobrang stupid talaga nung ano niya, nung rule niya. So ang rule niya is general yung statement ng Pangulo and we should only focus on the general statement. And the Duterte is incidental to it. Ganon. Kaya napunta ka doon sa topic na yun kasi Duterte talaga yung gustong itanong eh. Diba? Anyway, so lumabas na ang tunay na intention nila. Ang tunay na intention nila ay drama lang. Mag-o-offer kami ng reconciliation but we do not want to impose any condition on our end. Makikipagbati lang kami pero wala kaming gagawin. Yun ang tunay na kulay ni Bongbong Marcos. Ayan. Pastor, bilyonaryo. Hi, Yusek. Dun sa reconciliation and ayaw ng politika, clarify lang po, hindi po ba ipapakita ng Pangulo na hahabulin niya o pananagutin kung nagkasalaman? Nagsisimula. Yes. Okay, Kasi medyo meron pong na makikipagbati ba at may ayaw ng politika kung talaga namang nagkasala. Dapat po ba, hindi po ba dapat ipakita ng Pangulo na hahabulin niya ang mga nagkasala? Nung sinabi at tinanong siya kung open siya for reconciliation, wala pong nabanggit na hindi niya ipapatupad ng batas. Wala pong nabanggit na magpapatawad siya kung may nagkasala. So ang reconciliation lamang po ay para hindi na magkaroon ng gulo at para magkaroon nga po ng stability at matupad niya ang kanyang mga pangako sa bayan. This is really the intention, I think. Ito sinasabi ni Claire Castro. Yung reconciliation remarks ni BBM is a sham. Okay? Wala yun. Okay? Drama lang yun. I think itong kagagahan ni Claire Castro, ito talaga, kasi yung sinasabi ni Claire Castro, yan kasi yung instruction eh. Yan yung instruction eh. 'Di ba? Sabi ni Ron Candle, reconciliation, take it or leave it. Ugok ninyo, you keep it dahil another trash talk yan, part of organized pambubudol. True. Itong sinasabi ni Claire Castro, kaya nga sabi ko, important that you listen to, the different sources of information. Lalo na sa mga ganito. Kasi, itong sinasabi ni Claire, I think, is the real intention. Okay? Yung sinasabi ni Bongbong is drama. Gusto kong makipagbate. Gusto ko, ayoko naman talaga ng kaaway, emirot, ganyan. So ngayon, ito sinasabi ni Claire, gustong makipagbate, but they are not going to, gustong makipagbati ng Pangulo, pero wala siyang babaguhin sa kanya. Wala siyang babaguhin sa kanya. And, alam naman po natin, sa lahat ng away, para magkaroon ng pagbabate, ay kailangan merong aminan ng mali. Wala pong nagbabate na walang umaamin sa mali, Claire. Hindi ko alam. Hindi ko alam sa buhay mo. Kung paano mo ginagawang makipagbate nang hindi umaamin sa iyong pagkakamali. Di ba?
So kaya parang, hindi, ano lang to para sa bayan, ano lang to, magbabati lang tayo para stable. Paano kayo magiging stable? Wala namang umamin kung sino yung nagkamali. Sino yung magko-commit na hindi na manggugulo? 'Di ba? Diyos me, tinatanggap ba ng simbahan to si saan ba nagsisimba to si Claire? Meron bang reconciliation na ano? Ay, hindi yung reconciliation, ano lang to, para tabla-tabla lang tayo, para stable. Para magiging stable ang pagbabati nyo, kung walang umaamin ng pagkakamaling hindot ka. Diba? Diyos ko, antik. Does she really think na meron siyang nakukonvince dito? Does she really think na meron siyang nakukonvince? Ito nakakaloka, no? Ang nakakaloka pa dito ay, kasi dahil ganito yung sinasabi ni Claire, ito yung boses ni Bongbong Marcos. Ito yung tunay na boses ni Bongbong Marcos. Ang tunay na boses ni Bongbong Marcos ay hindi siya interesado na na umamin sa kanyang pagkakamali. Hindi siya interesado na itama yung mga katarantaduhan niya. Okay? And in short, yung ginawa niya kay Tonying ay isang malaking katarantaduhan lamang. Ayun. Thank you, Auntie Claire, for clarifying that. Thank you. We have time for one more question. Alvin Baltazar, Radio Filipinas. Yusek, on other matters naman. May latest ba sa OWA after ng pagkakatanggal kay Mr. Arnel Ignacio? Is there any development sa agency? Ayan. Anyway, I think that's the last question do sa reconciliation. Arnel Ignacio issue is an entirely different entirely different matter, and ako sa ngayon I just want to wait for additional information on what happened to Arnel Ignacio. Sinasabi nila tinanggal dahil sa graft, tapos yung deputy niya tinanggal din and whatsoever. Let's wait for evidence, additional information that matter. We can't really do anything about it unless we have more information on what really happened. Si Arnel Ignacio hindi pa rin siya nagsasalita di ba? Ayun. Sabi ni Travelbud, reconciliation is another chapter of the PBBM playbook. Ha. I want to see how things are unfolding to another chapter. Idol ni Auntie Claire si Remulla, parehas silang mag-reasoning ang gulo. Ayun. Very shallow strategy without any commitment on their part. Very hypocritical act ng desperadong bangag na palasyo. Parang mga Duterte pa ang may privilege sa pakikipagbati ni BBM. Saan kumukuha ng kapal ng mukha ang mga to? Correct! Kasi ganun yung pinapalabas ni no? Ganun yung pinapalabas ni Auntie Claire na parang yung mga Duterte pa yung nagtitake advantage na gusto makipagbati ni Bongbong Marcos. Kakaiba, utak adik! Utak adik! Kakaiba. Kaya nga no comment muna si Sir Arnel ay oo. Ayun. And kaya ayoko rin masyado pang magsalita dyan doon sa kay Arnel. Kay Arnel Ignacio. Dahil sa Bahrain, merong di ba dyan yung merong parang mga nakulong na mga Pilipino daw dahil Salamat PRRD gathering, ganun. May mga embassy sa Middle East na kung saan nagdi-discriminate talaga sila ng mga Duterte supporters. Pagkatapos, yung mga OFW natatakot magsalita. Kasi nga, syempre, nasa ibang bansa sila diba? Ayun. May programa yan si Ignacio sa DCWB noon and he has kakdak as guest now and then. I think he did a great job then. Sa Qatar. Sorry, sa Qatar pala. Qatar. Yeah. Oo. Tingin ko parang si Auntie Claire ang need natin ipa-hair follicle test o psychological test. Oo nga Ang Palasyo Desperadong pasaklolo ang Palasyo Desperadong pasaklolo sa mga Duterte ayaw umamin ng kasalanan nila. Hoy mga bangag.
Di Pilipina. Magkakasama sila sa GC, si Auntie Claire, Remulla, Mama Lenny, Kamala Harris. Mga magugulo, no? Mga magugulo. Ayun. So anyway, yun. So parang itong whole sorry, bati na tayo, yung mga ganyang kaputahan nila. Ayun ang pinaplano nila. Sinet na nila yung impeachment ni Inday. So what they wanted to do is to create an impression na tuluyang malayo. Kasi itong impeachment ni Inday, batuhan ng putik yan eh. It's gonna be a different level of drama. And the Toby Chanco effort of distancing Malacanang doon sa impeachment at saka sa GAA, obvious na obvious. And then itong alam nila yung Inday Sara already said nagsabi na siya, I want bloodbath. So ayaw nilang abutin ng dugo. Ayaw nilang abutin ng dugo. So ngayon, itong Malacanang, patong-patong na shield ang ginagawa nila. Merong Toby Chanco, merong itong bati na tayo, 'di ba? So that pag lumabas yung drama on the impeachment, hindi sila abutin ng dugo. Hindi sila abutin ng bloodbath. And like I said, April 19, sumulat si Chis Escudero. Yung comment na bloodbath nangyari May 19. May 18 nagsabi si Inday ng bloodbath. Kailan kailan yung I'm sorry, Tuesday, Wednesday, Tuesday, no? Tuesday, 'di ba? Tuesday yung Tuesday yung content ni Kato Nying eh. Okay, balikan natin. Tune in kay Kato Nying. 2 days ago. So, teka. May 19, ayan. May 19. So, pagkatapos din nung bloodbath comment. Sabi, sat ang bloodbath comment. Okay. So, yeah, that makes so much sense. Ayan. Hindi ba Sunday yun, Kimso? Kasi nakakasimba lang niya yun di ba? Kakasimba lang ni Inday. Nagsabi siya ng bloodbath. Ayun. So, kaya yung kanina, yung nag-comment nga na yan din naman gusto kong imensahe sa inyo. Yung bati-bati na tayo comment, yung ginawa ni Toby Chanco, I think yung kay Toby Chanco, talaga yon, maraming purpose yon. Perhaps Bongbong Marcos cannot confront Martin Romualdez, so Toby Chanco has to do it. Toby Chanco has to do it. Maybe merong promise na babakapan siya pag nag-house speaker siya or something like that, ganyan-ganyan. And Toby Chanco is so believable, If there is one thing that we can rely on that guy is at least consistent siya magkwento Consistent siya magkwento. He's an all-out BBM guy. But yung story niya, consistent. Yung mapagre-relayan. Ganon. So, pati yung pagpapadistansya ni Toby Chanco sa Malacanang, sa impeachment and sa budget, alam mo na talagang nilalayo talaga sa disgrasya ni Toby yung Malacanang. Ganon. Ayan. Dapat kay Kato Nying itinawalag na ng iglesia, maging means para iligtas si Bongbong. May 17 yung nag-attend ng Mass si VP. May 19 yung reconciliation VP video ni BBM. Sabi ni Spoiled Ashley. Ayan. So, pasok sa timeline, di ba? Pasok sa timeline. Ayun. True. Sabi nga ni Ping, hindi confrontational si BBM. Ayan. So, yun. Yun ang mga kaganapan. So, paulit-ulit. Paulit-ulit. Sabi pikon na pikon si bakla.
Tapos si Miss Eden, talagang yung chill na chill lang talaga siya i-ask yung question niya. Parang, wala ka dyan kung high blood ka. Basta, I love Ma'am Eden. Feeling ko wala na siya sa Malacanang press corps sa sa nagbabago sila na ngayon ng rules eh. So magre-reaccredit na naman sila ng mga panibagong member ng press corps. Ayan. So I'm pretty sure si Ma'am Eden, nako Ma'am Eden, I'm pretty sure yung pilantik pa lang ng tingin sa yon yung ni Matronang Claire ni Matronang Auntie Claire, yung pilantik pa lang ng tingin sa na parang, di ba? Yung parang ayaw niya kanya nang makita. Ayan. Madam Joey, may basher ka sa live mo. Sino nang babash? Miss Joey, sa lagay na yan, pinakulong si PRRD sa ICC at pina-impeach si VP pero ayaw pa ng away ni BBM yan. Paano kung gusto nila ng away? True. Diba? Sisibakin na si Jay Ruiz, binalita sa Billionaire News Channel. Oo. Tsaka sa politiko, di ba? Yung politiko, sila yung parang nag-break niyan na tatanggalin na daw si dami sat-sat, ipasa mo muna ang bar. Ipapasa ko yung bar, tas magiging Claire Castro lang din ako. Dino! Si Yobab naman to. Si Yobab, kung makapagsalita, akala mo ikaw yung nagpaaral sa akin eh. Diyos ko. Si Yobab ako. Ayun. Paulit-ulit Yobab. O Yobab, akyat ka. Bilis. Huwag kang matakot sa bagsak sa bar. O bilis, akyat ka kung kaya. Akyat, Yobab. Ayan Bilis, akyat. Huwag kang matakot sa bagsak sa bar. Bilis, tingnan natin yung galing mo, Yobab. Bilis. Akyat. Akyat, Yobab. Akyat, Yobab. Gamit pa yung picture ko, tas nilagyan ng pig na no? Si Maui yan. Si Maui. Oo, si Maui lang. Bilis! Ayan yung link. Isa pang comment mo. Ayan na yung offer ko ha. Isa pang comment mo, black ka. Ang dami mo sinasabi, hindi mo naman pala kaya. Bilis, huwag kang matakot sa bar flanker. Ba't hindi makaya? Napahiya ka lang kasi bobo ka. Ba't ako'y napahiya? Ikaw nga itong napahiya, hindi ka makaakyat eh. Akyat na. Hindi kaya. Eto pa link. Bilis, akyat. Paano ako pa talaga napahiya, ikaw nga itong hindi umakyat. Pag-usapan natin yung bar ko. Bakit mo pinoproblema yung bar ko? Akyat! Ang dami mo sinasabi, you should be the one interested to talk to me. Ikaw yung nagpunta dito, ikaw yung madaming comment. So pag binigyan kita ng moment na makipagharapan sa akin, you should grab it. Otherwise, alis ka na dito. Duwag ka pala eh. Tapos, anong topic? Dami mo nang tinapik dyan sa comment section. Ikaw pa nagtatanong kung anong topic. Diyos ko. Aakyat muna kayo, pasa mo muna yung bar. Bakit nga? Ikaw ba nagpaaral sa akin? Sino ka para magsabi? Bilis, Yobab. Ayan pa. Ayan pa. Ngayon, ikaw Yobab, wala kang kwenta. Panay ka satsat, wala kang tapang. Ang dami mong ebas, hindi mo naman pala kaya. 'Di ba? Diyos ko. Bar, ganyan. As if, ito pasado ka ng bar?
Diyos ko, tigil-tigilan nyo nga ako sa mga kaipalan ninyo. Block mo na, Teo. Block na siya. Barrister po si Joey at ibig sabihin din yan tapos siya ng other course. Correct! For all intents and purposes, ang equivalent no, Juris Doctor, doctorate ang equivalent ng pinag-aralan ko. Tanga. Diyos ko. Ayun. Miss Joey, lalaki, sasahurin yan. Pinatulan na. Lalaki. Oo, ano yan, ang tawag dito, isipin nyo lang na nagpakain tayo ng mga patay gutom. Ayun. Isipin nyo nagpakain tayo ng mga patay gutom. Desperate eh. So, ayun na lang. Meron tayong nagawang maganda ngayong araw na ito. Ayun. Okay. Anyway, baka magulat tayo pag nag-join sa stream si Auntie Claire. Wala na daw kayong ayuda. Hi, Miss Joey, huwag mong patulan nga. Ganyan ba yan? The moment walang punto argumento, they resort to ad hominem at kupalan. Carry lang, magkupal ka, kahit sobrang kupal ka at ad hominem ka, harapin kitang putang ina mo, diba? Walang problema. Kaso walang duwag nyo eh. Ang duwag nyo. Diba? Diyos ko. Yung mga ganitong kupal, yung mga tapang-tapangan, ito talaga yung mga duwag eh. Mga sobrang duwag. Diyos ko. Ayan. Anyway, ano ba tinapos niya? Tinapos niya yung ulam na luto nung nanay niya. Ganarn. Tinapos niya yung ulam na luto nung nanay niya. Ayan. Ate Joey, hindi po ba naitanong kay Auntie Claire yung tungkol sa 18 million na overvoting? Ay, hindi ko pa narinig. Pero parang feeling, siguro baka nung mga ibang press con na itanong na yan after nung election. Ayan. Pero hindi ko pa narinig kung ano yung sagot niya doon. Pero iniisip ko, i-defer niya sa COMELEC yan. I-defer niya sa COMELEC. Kasi anyway, hindi naman kasi talaga part ng Malacanang yun eh. Dahil COMELEC issue yun eh. So malamang i-defer lang yun sa kanila. Natawa ako sa 1M na tinapos ang ulam. Last makapagsalita ko anong doon sa academic achievement ng ibang tao no. Pagkatapos sila wala namang tinapos. Ang tinapos yung ulam na luto ng nanay niya. Miss Joey, sabi nga ni Atty. Salpanelo, palangkera nga si Claire. Prof. Malu, di ba sinabi rin niya palangkera si Claire? Akala ng mga yan, di sila natitrace. Good luck, ha ha ha. Sabi ni ZWZ24. Pwede po ba manual counting maski yung sa overvoting? Wala ko nga, ang gusto ko, yung overvote, gusto ko talaga yun mabilang manually. Ganon. Gusto ko talaga siya mabilang manually. Kasi nga, kagaya na explanation ko ng isang araw, I felt na yung balota, baka meron dyan mga nalagyan ng dot. Ganon. Merong mga nalagyan ng dot. Ngayon, since nalagyan siya ng dot, kunwari sabihin na natin, ang nilagyan ng dot si Heidi Mendoza, ikaw boboto ka Duterte, Duterte plus 2, so 12. Hindi naman kasama si Heidi Mendoza doon. Kasi ngayon, pag binasa ng machine yun, dahil merong parang maliit na dot kay Heidi Mendoza, overvote ka na. Ang basa ng machine, overvote ka na. Ganon. I spoke to a very, very reliable source who said na yung machine per se ng election daw, yung Miro, yung machine per se, kunwari yung magpagbasa ng boto, yung mga ganon-ganon, ayun. Yun daw yung pinakamahirap dayain sa entire election system natin ng 2025. So, hindi siya yung magkakamali ng basta-basta. Like, for example, yung magkakamali dun sa basa na, yung overvote na, hindi naman talaga overvote pero ang basa niya overvote, ganon, unless sasadyain. So meron niyang intervention kaya ganon yung basa ng machine at overvote. Ayun. Sabi ni Crisostomo Ibarra, sana magkita si Auntie Claire at biyanan ko dati. Galit na galit kay Auntie Claire, sampal lang aabutin. Ayun. May mga pre-answered ballots na, sabi ni Mariah Carey. I think so. Ayun. Ayun lang. Ayan. Hello, Asian Wanderlust. Ayan. May mga pre-answered ballots na. And ito,
tingin ko kasi yan yung pinakamagandang technique para kontrahin ang Duterte plus 2. Para kontrahin ang block voting. Yan talaga yun. Si Boying din gusto si Claire. Oo, napanood ko nga. Kinontent yun nila yung executive session, yung nandun sila Boying Remulla, Senator JV, tapos yung karambolista na isa, yung mga veteranong journalist, pagkatapos yung mga person na merong high position sa executive, tapos ayun nga senador, executive session. Tapos yung napagkwentuhan nila na parang, ano ba naman tong tangang to? Sabi nila kay Auntie Claire, ano ba ito sumisip-sip tong tangang to, ganyan. Kanina, pinapanood ko si Auntie Claire, ang dating sa akin, si bakla, lumalambot na nga yung kanyang amo. Pagkatapos siya, mas matigas pa siya dun sa amo niya. Mas matigas pa siya dun sa amo niya. Pero sa pagmumuni-muni ko, malamang, yung ginagawa ni Claire, yun yung instructions. Ang instruction kay Auntie Claire ay sabihin ng mga bagay na hindi kayang sabihin ni Bongbong Marcos. Ganon. Claire is a lawyer. Mag-iisip yan parate sa lahat ng ginagawa niya, even tong mga kabubuhan at katangahan na ginagawa niya. I'm pretty sure nag-iisip yan ng plausible deniability. Na later on, pagka natanong-tanong siya, and when shit hits the fan, at siya ay nalagay talaga sa, yung her back on the wall, at nagkaroon ng kwentas claras dito. Sasabihin lang niya ni Auntie Claire, I was just a good soldier. Yun ang instruction sa akin ng amo kong presidente. Ayun. Tingin ko yun. So, yung arte-arte ni Auntie Claire na yan yung, mas magaling pa siya dun sa presidente. Lagi siyang may opinion, ganyan. Malamang yun talaga yung instruction sa kanya. Oo. Or baka po Miss Joey si Tamba amo niya, sabi ni Chelsea Plaza. Ang assessment ko kasi dyan, Chelsea, si Claire Castro is a lamb person. Claire Castro is a lamb person. Why? Okay, bakit? Kasi si Claire Castro, bit-bit siya ni Jay Ruiz. Okay? Si Jay Ruiz, meron siyang deal with Mel Robles. Yung, di ba naging controversial nga yung noong February, immediately after ma-appoint ni Jay Castro, ni Jay Ruiz, nagkaroon siya ng kontrobersya dahil meron siyang kontrata sa PCSO. Ba? Meron siyang kontrata sa PCSO. Yung kontrata nila sa PCSO, ang kontrata niya sa PCSO na bonggang-bongga is entered with Mel Robles. Mel Robles is a Lisa guy. Ayun. So, I think si Claire is actually a Lisa person. Supported siya ni Lisa. Kaya kahit gaano ka bobo, tsaka kahit gaano ka nakakasuka, hindi siya hindi siya tinetegi. Kasi backer niya si Lisa. Ang rumor is that si Martin ayaw niya kay Claire Castro. Ayun. Pag wala na siya dyan, tapos sa profession niya, gaga na lang mapapa-abogado sa kanya. Ayun. Napag-out si Jay, isama na rin si Ante, package deal. Sabi ni Mr. Pakis. Pwede. Tapos si Jay Castro kasi parang utusan lang rin naman. Parang feeling ko errand boy lang rin naman nila si Jay Ruiz. Parang so pagka tinanggal si Jay Ruiz doon, it doesn't mean nabibitawan siya ng tuluyan. They're just going to look for someone else na mas fit doon sa gusto nila for a press secretary. Pero I'm sure they're still going to keep Jay Ruiz. Ayun. Ayun lang. Well, anyway, ayan. O sige, mag-end live na ako dahil 2:00 na ng madaling araw. At
tayo matulog na dahil mukhang may lakad pa ako bukas. Magkita-kita tayo next time at pag ako'y walang lakad ay ako'y magla-live ng mahaba-haba at magbubukas ng tindahan. Hindi ba ako nakapagbukas ng tindahan ng araw, ng daytime? Tingnan natin yon. Sabi ni Bisacol sa Espanya, mabuhay ka Miss Joey at sa lahat ng tuwid na DDS vlogger, saludo sa katapakan nyo. Pagkakaroon kami ng pag-asa na may pag-asa pa ang bansa natin. Sa aming mga OFW, masakit isipin na nagkakagulo ang bansa. Ayan. Hit the like button. Yes, please. Ang tawag dito, hit the like button para tayo ay ma-recommend ni YouTube. At gumanda-ganda naman ang ating algorithm. Thank you very much and thank you very much din kay Ma'am Rose L. Maraming salamat po sa inyong super sticker. At kay Alfie Cornell, sana may isang anti-Clara pa sa gobyernong ito. Ang saya-saya ng Bangag Republic. Lakas na amats nila. Si Auntie Claire, sobrang nakakainis niya na napaka-entertaining niya. No? So, effective siya na distraction talaga eh. Ayun. Okay? Anyway, so I'll see you next time. Maraming salamat and mag-ingat po kayong lahat. And before kayo umalis, ay kumanta muna tayo. Thank you very much, Hopeful Horizons. Bye! Diyos ko, grabe para silang mga hukong. Ulit pagkataw, ayon sa prekong. Ilang na sila namin mura mo. Inapamura si Pasto ng nawo. Ibutos na wala ang nakakalap. Lang tarang pauusing napakasaklap. Ibigin, ditang pogo fan, DW. Sa sulera sa pagpreso, isang skandalo. Abuso nila magpupulgaran. Babaeng walang kinakatakutan. Edukasyon ng dalagan lang sa totoo. Tawagin niyo pa yung dalawang magno. Hindi siya uurong sa kahit anong gulo. Diyos ko, grabe para silang mga hukom. Ulit pagkataw, ayon sa trekong. Ilang na sila na minura mo. Pinapamura din si Pasto ng damo. Daan-daan lang na followers noon. Ito, libo-libo na ngayon. Viral influencer, napalapan. Inspirasyon sa bardakulan. Video ni Pastor nung nakaraan. Reklamo niya, wala siyang kalaban-laban. Eksakto live na si Joey, akit na Benny. Diyos ko, grabe para silang mga hukom. Walang pagkataw, ayon sa trekong. Ilan ba sila na minura mo? Eh napamura din si Pastor ng namo. Congressman, init ulo. Respat ni Joey kalmado. Usigin man ulit ng Kongreso. Zambales hanggang lanaw na sa likod mo. Joey, grabe silang mga hukom. Online troll ka daw, ayon sa trekong. Ilan ba sila na minura mo? Eh napamura din si Pastor ng namo. Namo. Grabe para silang mga hukom. Online troll ka daw, ayon sa trekong. Ilang ba sila na minura mo? Eh napamura din si Pastor ng namo. 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 You mess with the wrong bitch. Diyan ka pumunta, ilagay mo yung ngipin mo doon. Makuha ka ng